Dilaan mo ng malinis. Binata, 10 taon ka nang nagkukubli sa pamilya Shen. Ngayon, natapos na ang gulo sa loob ng 4 na malalaking pamilya sa Kyoto. Nakarating na si Tio Xiao sa Harbor City upang salubungin ang iyong pagbabalik at mana sa negosyo ng pamilya. Sabihin mo sa matanda, huwag magmadali. Dadalhin ko sa kanya ang isang manugang na babae. Inanunsyo ng pamilya Shen, ang pinakamayaman sa Harbor City, ang balita ng kasal. Si Shen Jiangxing, ang anak na babae ng pamilya Shen. Kinuha si Song Qi, vice-presidente ng Jiulong Group, bilang manugang na lalaki. Gaganapin ang seremonya ng pakikipag-ugnayan ngayon. Si Binibini Shen at Ginoong Song, talagang bagay na bagay, tunay na magkatugma. Oo. Balita ko, magkasintahan sila nung bata pa. Magkasamang lumaki. Anong magkatugma? Ang walang kwentang kapatid kong lalaki upang mapanatili ang yaman ng pamilya Shen. Sinakripisyo pa ang kasal ng kanyang sariling anak na babae. Kuya Ki, akin, hindi ko hahayaan ang sinuman na agawin ka sa akin, pakikipag-ugnayan. Ah? Hahaha! Sayang lang para sa aking pamangking babae. Dati, ang pinakasikat na babae sa Harbor City. Maamo at mabait mula noong bata pa. Kahit isang langgam ay ayaw niyang apakan. Masunurin at dalisay. Hindi pa man lang nahawakan ang kamay ng lalaki. Kailangan mo bang pakasalan si Song Qi? Si Song Qi. Karapat-dapat ba siya? Hulihin siya. Samantalahin mo na ang pagkakataon. Pasensya na, Aishing. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Nagpaanik lang ako ng sandali. Kuya Ki, alam mo naman ako. Hindi ko sinasadya. May depression ako. Hindi ko talaga makontrol ang sarili ko. 7 taon na ang nakalipas. Nang itulak mo ako mula sa hagdanan. Ganyan din ang sinabi mo. Ashing, matatakot siya sa sinasabi mo. At saka, yung nangyari noon na itinulak ka ni Jasmine, wala namang ebidensya. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang sirain ang pangalan niya. Oo nga. Ako, bale isang binti lang ang naputol. Pero siya, ang nawala sa kanya ay ang reputasyon niya. Song Qi, kung ganoon ka kabahala sa kapatid ko, bakit hindi na lang? Huwag mo na akong pakasalan. Pakasalan mo na lang siya. Shing. Ako, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Alam mo naman, nanay ni Jasmine ang aking ninang. Ang mag-ina, hirap na nga sa buhay. Naawa lang ako sa kanya. Nanay niya ang babaeng sumira sa pagsasama ng mga magulang ko. Anak siya sa labas ng babaeng yon. Naawa ka sa kanya? Kuya Ki, siya. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Hindi pa ba kayo nahihiya? Song Qi, wala akong pakialam kung alin sa aking mga anak ang gusto mo. Huwag mong kalimutan, kapag ikaw at si Aishing lang ang ikinasal,
saka mo lang makukuha ang Dark Knight Fund na iniwan ng lolo niya. Papa, Tama na. Ang punong tagapamahala ng pamilyang Yuen ay malapit nang dumating. Ang pamilyang Yuen ng Kyoto napakahalaga. Huwag ninyo akong ipahiya. Shing, magpalit ka ng damit at maghanda sa bisita. Pagkatapos mong ikasal kay Song Ki, ayusin ko na makita mo ang iyong ina. Nakikiusap ako sa inyo. Sagipin ninyo ang nanay ko. Mama, Binibini. gusto mong magpa-impress ha? Sige, pa-impress ka ng todo. Sige, umalis ka na. Magkakasabwat ang tatlong yan. Halatang halata na gusto lang nilang samantalahin ang kasal mo para makinabang. Hanggang kailan mo pa titiisin? Sangyu, kunin mo ang painting. May isa pa akong baraha na hindi pa nailalabas. Ha 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 ha. Ginoong Jeng, dumating ka na rin. Nako, nakapag-imbita pa kayo ng punong tagapamahala ng pamilya Yuen. Ginoong Zing, ang galing talaga ng pamilya Shen. Matagal ko nang narinig na darating si Ginoong Jeng, kaya't nagpunta ako rito para makipagkaibigan. Ginoong Shen, nahuli po ako. May dala akong munting regalo. Binabati ko ang inyong anak na babae sa paghahanap ng mabuting asawa. Ay nako, ito, haha. Salamat sa pag-alala, Ginoong Jeng. At nagpunta ka pa mismo rito. Ito'y napakalaking karangalan na para sa aming pamilya, Shen. Hahaha. Pwede bang makita ang inyong anak na babae? Tio Yuen, matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo. Jasmine, bakit ka nandito? Siya kaya ang sinasabi ng binata? Tio Yuen, may inihanda akong regalo para sa inyo. Wow, halatang napakamahal ng punong ito. Ang galante naman ni Ginoong Shen. Binibining Shen. Talagang karapat-dapat sa titulong pangunahing dalaga ng Hong Kong. Ang ganda talaga ng panlasa, hindi pangkaraniwan. Pangunahing dalaga ng Hong Kong? Isang anak sa labas ka lang, hindi ka karapat-dapat. Anak sa labas? Sino nga ba ang tunay na dalaga ng pamilya Shen? Dumating na ang dalaga ng pamilya Shen. Jiangxing, bakit ganyan ka lumabas? Ni wheelchair hindi ka pa umupo. Malinaw na ginagawa mo kaming kahiyahiya. Kung maaari lang, walang gustong maging pilay. Pero dahil pilay na ako, mas mabuting ipakita ko na lang ito ng maayos. Ginoong Xiao, narinig ko po na mahilig kayo sa koleksyon ng sining. Ito po ay gawa ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Hindi ko po alam kung magugustuhan ninyo. Ay, ito ay isang natatanging gawa ng matandang si Zhao Yuzu. Maganda, napakaganda. Ha ha ha. Ay, binibining Shen. Nararapat nga sa iyo ang titulong primera dalaga ng Harbor City. Kuya, sa buong gabing ito, mukhang hindi mo talaga naintindihan kung aling anak ang ikakasal. Kaya, ipagpaliban muna natin ang engagement party ngayong gabi. Linawin muna natin. Ginoong Xiao. Naku, tingnan mo, kasalanan ko. Hindi ko sila na-display ng mabuti. Nakakahiya po. Kung nakakahiya na, alis na ako. Binibining Shen, kapag may oras kayo, iinuman ko kayo ng tsaa. Alis na tayo. Oy, Parang nangarap ka lang. Papa, ikaw ang may kasalanan nito. Shen Moli, pakikinggan mo ako. Simula ngayon, ikukulong kita sa iyong kwarto. Kung wala akong pahintulot, hindi ka lalabas kahit isang hakbang.
Shen Jiangxing, anong silbi ng pagsipsip mo sa pamilya Yu? Nabuwag ang engagement party. Ako pa rin ang nanalo sa round na ito. Ikaw na pilay, kung wala kang saklay, hindi ka makalakad. Makipagkumpetensya sa akin? Mangarap ka na lang. Ganoon ba? Kung ganoon, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano lumakad ang isang pilay. Nahanap na ang lokasyon ni Mrs. Shen. Nasa Rensheng Convalescent Home. Pasensya na, nahuli akong nakauwi. Kanina, hindi kita natulungan. Maliit na bagay lang yan. Kaya ko yan. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon na kailangan mo akong tulungan. Shing, halikan mo ulit ako. Shing, mahal mo talaga ako, di ba? Oo, sobra. Kung sakali, isang araw ay malaman mo na may itinatago ako sa'yo, mahal mo pa rin ba ako? Yung bagay na itinatago mo sa akin, makakasakit ba sa akin? Hindi. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Pati na ng sarili ko. Kung gayon, mamahalin kita ng tuluyan. Hintayin mong makuha ko ang nanay mo. Aalis na tayo sa Gangcheng. Ang mga tao ng mga pamilyang Shen at Song, hindi basta-basta magpapatalo sa atin. Mapanganib ang biyaheng ito. Talaga bang handa kang ipaglaban ako? Kahit ikamamatay mo? Ba't ang laki ng sugat mo? Dalhin kita sa ospital. Ako si Shen Jiangxing, ang panganay na anak ng pamilyang Shen sa Gangcheng. Sampung taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ako mula sa pintuan ng impyerno. Ang buhay ko ay sayo na. Kapag nakuha ko na ang biyenan, uwi tayo sa Jingdu para makilala ang tatay ko. Tapos, magpapakasal tayo. Hintayin mo ako. Talaga bang sasama ka sa kanya, papuntang Jingdu? Ang pamilyang Yuen ang pinakamakapangyarihan sa Jingdu. Isang kulungang mas malaki pa kaysa sa pamilyang Shen. 20 taon kong pinaghandaan bago ko nakuha ang kalayaang ito. Paano ko naman ibibigay ito sa isang lalaki? Dati, ako'y isang malayang ibon din. Ngunit ngayon, nakakulong na lang ako sa madilim na impyernong ito. Naglalaro ng apoy.
Ito ang tiket papuntang ibang bansa. Pumunta ka muna sa airport. Kapag nakuha ko si Mrs. Shen mula kay Chinjo, sasamahan kita kaagad. AX Sing, mananatili kang isang malayang ibon. Pumunta sa airport. AX Inc. Hindi ka na makakaalis. Shing, hindi mo ba talaga iniisip na si Chin Zhou lang ang makakapagdala sa nanay mo? May ambush. May konting problema nga. Pero walang kuwenta yon. Ashing, huwag ka na mag-aksaya ng oras. Pagkatapos nating ikasal at maipatupad ang Dark Knight Fund, makikita mo na si Tita Shen. Hindi ba't ganyan ka naman sa mahabang panahon? Basta makinig ka lang ng mabuti, magagamot ng maayos ang nanay mo. Kung hindi ko masasabi kung gaano pa siya katatagal mabubuhay. Katarantaduhan. Sing-sing, pag nakuha ko na ang biyenan ko, dapat mong gantimpalaan ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Huwag na ang engagement. Pagkatapos ng 3 araw sa Royal Dynasty International, ikakasal na kayo ni Songchi. Ibigay mo sa akin yung lace na suot mo. Sige, payag ako. Basta, makita ko lang ang nanay ko. Nanay ng asawa ko, hindi kayo karapat-dapat humawak sa kanya. Manatili ka lang sa kwarto. Maghanda para sa kasal. Ang Jiulong Group ay umunlad dahil sa dowry ng nanay ko. Buong puso niyang minahal ka. Wala kang guilt sa puso mo? Pagmamahal? Gaano ba ang halaga ng pagmamahal? Shing, ang mga anak na babae ng pamilya Shen, hindi dapat ganito katangga. Ashing, ako. Umalis ka! Hindi mo dapat sinunod sila. Kapag sinabi mo lang, pupunta ako ngayon at puputulin ang ulo nila. Ang pagputol ng ulo nila, magdudumi lang sa kamay mo. Ang 2 lalaking umaasa sa asawa, Shen Muyun at Songki, nagkakuntsaba. Gumamit ng resources ko at ng nanay ko para umakyat. Pero sa puso, nagmamahal sa ibang babae. Pero, hindi ako katulad ng nanay ko. Marami akong lakas at paraan. Laruin sila hanggang mamatay. Anong kailangan mong gawin ko? Pakawalan ng asang si Shen Molly. Gusto nila akong pakasal sa Songki. Sa kasal,
Magbibigay ako ng malaking sorpresa. Shen Jiangqing, ikakasal ka talaga kay Kuya Ki? Oh, Akin si Kuya Ki. Magkasama kaming lumaki. Nangako siyang lagi siyang sasama sa akin. ano ngayon? Ikaw, Binigyan na nga kita ng pagkakataon, di mo pa magawa. Wala kang kwenta. Ano? Gusto mo akong suntukin? Gusto mong turuan kita? sinuntok mo ako? Oo, sinuntok kita. Kailangan bang pumili ng araw? Baliw ka. Papatayin kita. Molly, anong ginagawa mo? Kuya Ki, sinuntok niya ako. Naglakas loob siyang suntukin ako. Shing, nasugatan ka. Kuya Ki, nagkukunwari lang yan. Siya ang unang nanuntok. Tingnan mo ang mukha ko. Tama na, Molly. Mahina pala sakit si Jiangxing. Paano niya kayang sasaktan ka? Ikaw ang... Hindi ba't sinabi ni Tio Shen na ikukulong ka sa bahay? Bakit ka nakalabas? Pasensya na, Kuya Ki. Natatakot talaga ako. Kagabi, kumulog. Ayokong mag-isa sa loob ng bahay. Molly, pero kung gano'n ang ginawa mo, magagalit si Tio Shen. Kuya Ki, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang humingi ng tawad kay ate. Dahil nasira ko ang engagement party ninyo. Pasensya na talaga. Ganon ba? Xing, mula nang magpakamatay ang ina niya 5 taon na ang nakalipas, lumala ang depression ni Molly. May sakit siya. Pakiusap, unawain mo siya. Oo ate, patawarin mo na ako. Ate, susuportahan kita. May sugat ka sa binti. Di dapat matagal na nakatayo. Pilay ka. Gusto mong magpanggap na kawawa sa harap ni Kuya Ki? Di ka pa karapat-dapat. Gusto mo bang malaman kung paano? Nagpakamatay ang nanay mo 5 taon na ang nakalilipas? Zhao Yuntang. Hindi ako ang may kasalanan. Huwag mo akong hanapin. Hatakin nyo. Noon, suot ko lang ang damit ng nanay ko. Naglagay ng kaunting dugo sa mukha. Tapos, nag-breakdown na siya. Pagkaraan ng ilang buwan, nabaliw siya at nagpakamatay. Pinatay mo ang nanay ko. Mga taong tulad ninyong sanay sa masasamang gawain, ang hina ng resistensya. Shen Jiangxing. Mamamatay tao ka. Yasmin, Kuya Ki, pinatay niya ang nanay ko. Mamamatay tao siya. Pinatay niya ang nanay ko. Ang kalagayan ng kapatid ko, lalong lumalala nga. Ngayon, hindi lang depression ang meron siya, persecutory delusion pa. Kuya Ki, narinig ko mismo. Pinatay niya ang nanay ko. Narinig ko mismo. Doktor, inatake na naman ang 2 dalaga. Dalhin niyo siya para gamutin. Wala akong sakit. Kuya Ki, maniwala ka sa akin. Shen Jiangxing, demonyo talaga siya. Nadadaya kayong lahat niya. Xing, pinagmamasdan kung lumaki si Jasmine. Itinuring ko siyang kapatid. Alam ko. Siyempre naman, normal lang na mag-alala ang bayaw sa hipag niya. Xing, maniwala ka sa akin. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw lang ang gusto ko. Ang pakasalan ka, ang pinakamimiti ko sa buhay. Ayos lang. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala dito. Umalis ka muna. Jianxing,
Alam kong hindi mo ako gusto. Pero ngayon, napilayan ka na. Ang maningning na bituin ay nahulog sa putikan. Hindi kaya karapat dapat na ako sa iyo ngayon? Noong 5 pa lang akong taong gulang, dinala ako ni nanay sa pamilya Shen. Mula nang unang makita kita, hinintay ko na ang pagkakataong ito. Shing, bukas magdadala ang bridal shop ng mga gown. Pumili ka ng pinakagusto mo. Gagawin kitang pinakamagandang bride sa buong mundo. Magkakaroon ka talaga ng pinakamagandang bride sa buong mundo. Ito na lang. Sige, subukan mo. Jiangxing. Molly. Kuya Ki, Ang ganda mo sa wedding gown. Kumusta ang nanay ko? Wala ka man lang pakialam kung nasaktan ba ako o hindi. Marami ang pinadala ng matanda. Hihingahan kita. Okay lang siya. Nag-arrange na ako na ilagay siya sa Spring Mountain Residence. May pribadong doktor na nagbabantay. Nasaan ang reward ko? Mabuting bata. Kunin mo na lang. Jasmine, anong ginagawa mo? Yasmine, Sir Ki, bakit hindi mo ako pansinin? Hindi ako naniniwalang itinuturing mo lang akong kapatid. Yasmin, Sa mahabang panahon, para kay Shen Jiangxing, hindi ka lumalapit sa ibang babae. Hindi ako naniniwala na wala kang nararamdaman para sa akin. Yasmin, Chigege, ganong kaboring babae si Shen Jiangxing. Halika, hawakan mo ako. Magpakalayo tayo ngayon, okay lang ba?
Kulang pa ba ang ginagawa ko? Naglalakas loob kang mag-isip ng iba? Tama na. Baka masira ang wedding gown. Lalabas pa ako mamaya. Anong ginagawa mo? Pupunitin ko ang bestida mo. At ikaw. Ashing, tapos ka na bang magbihis? Mukhang mas maikli ang oras ni Songchi kaysa sa ating Ajo. Subukan natin ang mas nakakaaliw. Ashing, okay ka lang ba? Ashing! Shing-shing, sumigaw ka. Anong tunog yan? Shing! Shen Jiangxing. Shen Jiangxing, anong ginagawa mo? Ano yun? Wala. Kanina may narinig akong ingay. Akala ko kasi, ikaw yun. Akala mo ano? Bakit nasira ang palda mo? Sumakit kasi ang binti ko kanina, kaya nadulas ako at hindi nakapagbalanse. Nabutas ang laylayan. Ano nangyari sa leeg mo? Kanina, habang nagpapalit ako ng damit, nadali ako ng cufflink. Di na rin magagamit tong gown ko. Kunin mo na lang yung isa para sa akin. Yung. Tiningnan ko kasi kanina, parang hindi ring bagay sa'yo yung wedding gown na yon. Heto na lang, ako na mismo ang magdadala sa'yo sa butik. Pipili tayo ng marami. Ano sa tingin mo? Tara na. Shen Jiangxing. Akin na si Kuya Ki. Titingnan ko lang. Paano ka pa magkakasal? Ano to? Ano sa tingin mo? Wala po si Mrs. sa Spring Mountain Residence. Ang nangungunang tagapagligtas sa lungsod ng Harbor, Sang Yu, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Isuko mo ang ginang. Gusto mong agawin ng tao mula sa pamilya Yuen. Hindi ganoon kadali yan. Tigil! Huwag kang pumatay. Itigil muna ang operasyon. Hintayin ang utos ko.
Kailan mo nalaman na ako si Yuwenjo? 10 taon na ang nakalipas. Simula ng unang beses kitang makita. Akala mo ba, kukuha ako ng bodyguard nang hindi siya sinusuri? Kaya, mula sa simula pa lang, ginamit mo lang ako? Ang pagmamahal na sinasabi mo? Ang pagnanais mong makasama ako? Hindi yon totoo? Hindi kita minahal mula simula hanggang katapusan. Ginamit lang kita. Shen Jianxing. Bakit? Sa lahat ng mga taong ito, kahit anong gawin mo, sinusugal ko ang buhay ko para lang matupad mo ang mga gusto mo, kahit gamitin ang mga nakatagong kapangyarihan ng pamilyang Yuwen. Tingnan mo, alam mo naman ang sagot, hindi ba? Dahil lang, ako ay isang Yuwen. Kung hindi, ano sa tingin mo ang habol ko? Maraming lalaki dyan. Pag itinaas ko lang ang kamay ko, parang asong susunod-sunod sa akin. Anong kaya ni Chinjo? Isang batang walang-wala. Anong laban niya? Dati, kapag sinasaktan mo ako, iniisip ko na lang na biruan. Pero mula ngayon, hindi na. Tingnan mo ako, ikaw, ang mataas na prinsesa ng pamilyang Shen. Hindi ako aso mo, at hindi mo ako mapapasunod. Anong pinagtatawa mo? Shen Jianxing, huwag kang. Shen Jianxing, ipaliwanag mo ng maayos. Kargahin mo ako papunta sa sofa. Masakit ang binti ko. Bakit ba napaka-importante ng pag-ibig o hindi? Nawawala rin ang pag-ibig. Pero ang paggamit sa isang tao, hindi. Huwag mo akong manipulahin, ayaw kong marinig yan. Minsan, minahal din ni Shen Muyo ng nanay ko. Pero nagtaksil pa rin siya, kay Shi Wanyin. Kung gusto mo lang mula sa akin ay isang pangakong walang laman, kaya kong sabihin yon hanggang sa magsawa ka. Jinjo, mahal kita. Mahal kita. Ako. Tumigil ka. Tingnan mo. Nagsasawa ka na ngayon? Hindi ako nagsasawa. Ayoko lang sa'yo dahil hindi ka totoo. Kaya, aalis ka ba o mananatili? Bakit mo naiisip na mananatili pa ako? Kung aalis ka, magkalimutan na lang tayo. Hindi na tayo magkikita. Kung mananatili ka, sa kasalan sa makalawa, agawin mo ako. Ako ang magiging nobya mo. Agawin? Imposible. Joe. Maging sandata mo ako. Kailangan kita. Itinago mo na ikaw, si Yuwenjo. Itinago ko na alam kong ikaw si Yuwenjo. Patas na tayo. Sina? Anong kailangan mong gawin ko? Unang hakbang, paunahin si Sang Yu na ilipat ang aking ina. I-block ang impormasyon sa labas. Ang balita na umalis na ang aking ina sa nursing home, huwag hayaang malaman ni Shen Mu yun. Si Sang Yu. Di ba nagbati na yung dalawa sa taas? Bakit sa akin? Ganito pa rin ang tingin mo? Nakita mo ba ang mukha ko? Sabi. Tapos na ang misyon, nakuha ko na. Ikalawang hakbang, buksan ang mga lihim na kapangyarihan ng pamilya Yuwen sa Hong Kong City. Makipag-ugnayan kay Chen Shengjian ng Foundation. Kahit anong paraan, kunin ang orihinal na dokumento ng Dark Knight Fund na iniwan ng lolo ko. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Aray, di ba sinabi kong anyayahan ninyo si Chairman Chen para mag-usap? Bakit ganyan ang nangyari? Nakuha na namin ang kailangan. Tapos na ang misyon. Huwag kayong mag-alala. Lahat ay legal. Legal. Ikatlong hakbang, anyayahan ang mga pangunahing media outlets sa Hong Kong City. Sabihin sa kanila na ibibigay ng pamilya Shen ang pinakabagong at pinakamalaking balita.
Kung gusto mong sirain ang isang tao, kailangan mo muna siyang baliwain. Para sa kanilang pagbagsak, magdaraos ako ng isang malaking pagdiriwang. Handa ka na ba? Oras na para isara ang lambat. Shen Jiangxing, hihintayin ko lang kung paano ka unti-unting mapapasok sa hukay. Jianxing, ang ganda-ganda mo. Medyo hindi na ako makapaghintay. Ganoon ba? Ako rin, hindi na makapaghintay. Ginoong Song Qi, nais mo bang pakasalan si Binibining Shen Jiangxing? Oo, gusto ko. Binibining Shen Jiangxing, nais mo bang pakasalan si Ginoong Song Qi? Ayaw ko. Nababaliw ka ba? Maraming tao dito. Humingi ka agad ng tawad kay Song Qi. Kung hindi, hindi mo na makikita ang nanay mo. Subukan mo. Akala mo pwede mong gamuling ang nanay ko para takot ako? Nasaan ang Zhao Yuntang? Chi, huwag mong pakasalan ang Shen Jiangxing. Hindi pwede. Kailangan ko lang pakasalan siya para makuha ko ang Dark Knight Fund. Kapag nakuha ko ang pera, hindi na tayo mag-aalala sa buong buhay natin. Ay naku, Song Qi at Shen Molly. Ano itong malaking balita? Ang brother-in-law ay nag-cheat sa sister-in-law. Siya ba? Hindi ako! Hindi ako! Izara mo agad. Huwag kang mag-effort na walang saysay. Ang video ninyo ni Shen Molly, ngayon mismo, ito ay live na sa buong lungsod. Ikaw. Shen Jianxing, pinagmalaki mo ang sitwasyon. Gusto mong sirain ang pamilya Shen? Sasabihin ko sa iyo, kapag hindi makuha ang Dark Knight Fund, Jiulong Group ay magiging wala sa susunod na linggo. Tayo ay magiging bankrupt. Ano ang kinakabahan? Sinabi ko lang na hindi ako magpakasal sa Song Qi. Pero hindi ko sinabi na hindi ako magpakasal. Siyempre magpakasal ako. Pero ang groom, may sarili kong tao. Ikaw, Bianan, kumusta po? ikaw pala. Jiangxing, alam kong galit ka, pero para makaganti sa akin, naghanap ka pa ng bodyguard para lang punan ito. Parang pinabayaan mo na lang ang sarili mo. Gago ka. Si Song Qi ay nagkamali lang, isang pagkakamaling nagagawa ng halos lahat ng lalaki. Pero siya pa rin ang pinaghandaan kong manugang sa loob ng mahigit 10 taon. Hinayaan mo siya para pumili ng bodyguard? Bodyguard, totoo ba yan? Talagang baliw na ang dalagang Shen. Hay, talagang wakas na ang pamilyang Shen ngayon. Ate, parang lalo kang bumabalik sa dati. Akala ko may mahalaga kang naiipon. Sa huli, ganito lang pala ang pinili mo. Isang hamak na maliit na cute. Hamak. Pagdating sa pagiging hamak, wala kayong tatlo. Isang nambabae bago ang kasal. Isang nagkukunwari na may sakit para manakit. At isa pang matandang lalaking umaasa sa asawa. Gago, ako? Tatay, Hanggang nandito ako, walang makakagalaw sa kanya. anong kayabangan yan? Akala mo ba nasa pelikula ka ng gangster? Shen Jiangxing, pumili ka ng lalaking ang sweldo ay galing pa sa pamilyang Shen, ang pangunahing socialite ng Harbor City. Sa hinaharap, hangin na lang ba ang iinumin mo? Titira sa slum, sa mga apartment na parang bariles. Haha, baka hindi pa makapasok ang wheelchair mo sa mga eskinita. Ate, pumili ka ng ganitong walang kwentang basura. Anong ipinagmamalaki mo? Ganoon ba?
Mukhang mabibigo ang magandang pangarap ni Binibining Shen na pangalawa. Narito na si Ginoong Xiao, ang punong tagapamahala ng pamilyang Yuan. Naantala po si Zheng. Maligayang pag-aasawa sa dalagang Shen. Sobra naman po, Ginoong Jeng. Ako po ang kinatawan ng pamilya Yuan. Ang pamilya Yuan ay bumabati kay Ginging Shen sa paghahanap ng mabuting kapalaran sa pag-ibig. Naghanda kami ng munting regalo. Apa. Ang kontratang bilyon-bilyon ay mula sa pamilya Yuan. Ang proyekto pala sa Star Harbor ay mula sa pamilya Yuan. Ito ay regalo para sa kasal ni Ginang. Shen, sino ba talaga ang babaeng ito na si Ginang? Shen. Imposible! Ang pamilya Yuan. Paano nila bibigyan ng bilyon-bilyong regalo si Shen Jiangxing? Sa tingin mo ba ay kulang ang regalong ito? Hump. Hindi kulang. Matagal na naming hinahangaan ang pamilya Yuan at ang karisma ng pangunahing socialite ng lungsod, si Nging Shen. Ang panukalang pakikipagtulungan na ito ay tanda ng mataas na pagkilala ng pamilya Yuan kay Gn Anji Shen. Maligayang pag-aasawa kay Gn Anjen. Naway sumagana ang iyong kinabukasan. Kumusta? Sapat ba ang dating? Medyo away naman. Ano ba ang importansya kung bodyguard ako o hindi? Sasabihin ko sa'yo, si Shen Jiangxing, hindi kailangan ng suporta ng sino man. Jiangxing, makinig ka sa paliwanag ko. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Mula simula hanggang katapusan. Ikaw lang ang minamahal ko. Siya, si Shen Molly ang nanukso sa akin. Jiangxing, nagkamali lang ako sandali. Nauto ako niya. Jiangxing, patawarin mo ako. Umpisahan natin muli. Pwede ba? Sa iyong mga resources, kasama ang aking kakayahan, at ang pakikipagtulungan ng pamilya Yuan, magiging maliwanag ang ating kinabukasan. Totoo. Songqi, walang konsensyang gago ka. Ikaw mismo ang hindi makapigil sa sarili mo, tapos isisisi mo pa sa akin. Shen Jiangxing, ito ba'y malaking bitag na inihanda mo? Gamit ang bilyon-bilyong regalo para akitin si Kuya Ki na bumalik sa'yo? Hindi ba? Shen Molly, masyado mong iniisip ang sarili mo at maliit ang tingin mo sa akin. Ito pa lang ang tunay na regalo para sa'yo. Ate, para magpasikat ka, anong primera ng Harbor City? Mamatay ka! Nako, itinulak siya. Pagtatangkang pagpatay ito. Siya, yung aksidente dati, nahulog at nabalian ng binti si MS Shen. Hindi pala aksidente. Molly. Ikaw pala. Ikaw talaga ang gumawa? Hindi, Tay. Hindi ako. Peke ang video. May sakit ako. Tay, may depression ako. Hindi ko alam kung anong ginawa ko noon. Hindi ko alam. Oh, inatake ako. Dahil inatake ako kaya ganito. Kaya ako ginawa yon. Tay, inatake ako. Ang galing mong umarte. Bakit hindi ka na lang maging artista sa short drama? Huwag mo nang patulan. Siya nga. Binibining Shen Molly. Ano ang gusto ninyong gawin? Nakatanggap kami ng reklamo at napatunayan ito. Ang iyong ulat ng pagsusuri sa psikolohiya ay peke. Sa pagsasama-sama ng ebidensya, tulad ng footage ng surveillance sa lugar, ikaw ay sangkot sa krimen ng sadyang pananakit. Ang ebidensya ay tiyak. Ngayon, sumama ka sa amin sa presinto para sa investigasyon. Hindi. Tatay, iligtas mo ako. Ginoong Ki, Ginoong Ki, iligtas mo ako. Tatay, Ang tagal kong naghintay. Palagi akong naghahanap ng tamang pagkakataon. Ipadala ka sa impyerno. Ngayon, sa wakas ay nahintay ko na ito. Sayang naman. Ang ganda ng sikat ng araw. Hindi mo na ito makikita. Shen Jiangxing. Paano ka naging ganito kalupit? Kahit ano pa ang mangyari, kapatid mo pa rin siya. Paano mo nagawa? Kapatid, Shen mo yun. Siya ay ikaw at ang kabit. Anak sa labas na ipinanganak mula sa hindi lehitimong relasyon.
Anong klaseng kapatid siya? Ikaw. Kahit na ganon, ang grupo ng Jiulong ay itinatag din ng iyong ina at ako noong una. Sinira mo ang pamilyang Shen. Sinira ang pinaghirapan ng iyong ina. Anong pakinabang para sa iyo? Ikaw. Ginagawa mo itong masakit para sa mga mahal sa buhay at masaya para sa mga kaaway. Magandang masakit para sa mga mahal. Masaya ang mga kaaway. Sir, linawin mo naman. Para sa aking pamangkin. Sino ang mahal? Sino ang kaaway? Wala pang pa siya. Jiangxing, magaling ang ginawa mo ngayon. Mas prangka kaysa sa inaasahan ko. Mas maganda pa. Mula noong huling engagement party, alam ko na ang maliit na leong nagpakumbaba ng maraming taon ay handa nang ipakita ang mga pangil. Kaya, nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng dating pinakatapat na kasamahan ng Jiulong Group. Kanina lang, sa loob lang ng ilang oras, naipon at na-acquire na namin lahat ng shares ng buong Jiulong Group. Ang bilis talaga, tita. Ikaw. Shen Chiyun. Ang galing-galing mo talaga. Kuya, huwag mong maliitin ang mga babae, lalo na ang mga babaeng Shen. Ilang dekada na tayong naglalaban. Lahat ng paraan ginawa ko. Sa huli, talo pa rin ako sa'yo. Simulat sa pool, sa paningin mo, interes, at pagkalkula lang ang mahalaga. Ano naman ang nakuha ko? Shen Jiangxing, anak kita. Pinabayaan mong mawala sa iba ang kontrol sa Jiulong Group. Napakatanga mo talaga. Hindi mo kailanman tunay na minahal si nanay, ni hindi mo rin ako tunay na minahal. Bakit ko dapat ipagtanggol ang mga bagay na gusto mong ipagtanggol? Pag-ibig? Akala mo ba minahal ako ng ina mo? Alam mo ba kung paano namatay ang nanay mo? Akala mo ba tulad ng alam mo na namatay sa aksidente habang hinuhuli ako at si Wanyin? Ganoon ba? Makinig kang mabuti. Noon, ang mabuting ina mo ay nakipagkita sa ibang lalaki. Nahuli siya ni Shen Kijun ng harapan. Sa pagkakagulat, tumakas siya sa sasakyan. Dahil sa panik, kaya siya na-aksidente. Ano ang sinasabi mo? Hindi niya ako kailanman minahal. Bakit ko naman dapat mahalin ang isang tulad mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Shen mo yun. Shen Jianxing. Oh, Shen Jianxing. Ginamit mo ang lahat ng paraan. Sinira mo ang relasyon ni na Songqi at Jasmine. At winasak mo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Shen. At higit pa rito, ang huling kayamanan ng aming Jiulong Group ay ibinigay mo sa isang kaaway na pumatay sa iyong ina? Totoo ang sinasabi niya. Ngayon mo lang nalaman? Medyo huli na yata. Ngayon, 60% ng shares ng buong Jiulong Group ay nasa kamay ko na, si Shen Kijun. Isang Jiulong Group lang yan. Kung mawala, mawala na. Chairman Shen, binabati kita sa paghawak ng Jiulong. Chairman Shen, dati po, nadadaya lang ako ni na Shen Muyun at Shen Molly, na blindside ako. Matagal ko nang nakikita na hindi sila mabuting tao. Pakiusap, Chairman Shen, bigyan mo ako ng pagkakataon. Handang-handa akong maglingkod sa iyo, kahit mamatay pa ako. Ang posisyon ng Vice President, o kahit anong posisyon, basta utusan mo lang ako, Chairman Shen. Ako si Songqi, maglilingkod ng buong puso hanggang sa huling hininga. Sige. Kung ganoon, ikaw na lang. Ang maging tapat kong aso. Nako, nakipagkita pala si Ginang Shen sa ibang lalaki. At dahil sa takot, naaksidente siya. Parang gusto niyang mamatay. Huwag mong pakinggan yan. Sasamahan kita.
Mga ginang at ginoo. Magkaibigan noon ang pamilyang Yuen at Zhao. Anuman ang personal na buhay ni Ginang Zhao Yuntang, sa araw na ito, tungkol man sa kanya ang usapan. Kahit isang salita lang ang lumabas, sisiyasatin ito ng pamilyang Yuen hanggang sa dulo. Napakaalaga naman ng pamilyang Yuen sa mga kaibigan ng pamilya nila. Huwag kang mag-overthink, Xing. Nagpanic lang si Shen mo yun. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ah, Zhao. Anong klaseng tao ang nanay mo? Ang nanay ko ay napakabait na tao. Mahilig siyang mag-alaga ng halaman. Puno ng hardin niya ang buong bahay namin. Ang nanay ko rin, dati. Singsin, halika rito. May ginawa akong bagong sweater para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto ko. Mabuti naman. Kapag natapos na ang lahat ng ito, dadalhin kita sa amin. Magugustuhan ka talaga niya. Si. Miss Zhao, napakabihira ng RH negative blood type ninyo. Kailangan talagang ingatan ang katawan, huwag masaktan. Hindi. Mali ang blood type na ito. Hindi talaga siya ang nanay ko. Sigurado ka bang tama ang blood type report na ito? Oo, si Li Heng mismo ang kumuha at nagbantay sa sample. Ipinadala para sa pagsusuri. Totoo ang report. Ang nanay ko ay may bihirang RH negative na dugo. Talagang hindi ako nagkakamali. Sangyu. Nandito ako. Sa kaliwang bahagi ng likod ng nanay ko, may peklat mula sa paso na kasing laki ng munggo. Tingnan mo kung meron. Sa target na lugar, buo ang balat. Walang makikitang bakas ng peklat. Imposibleng nitong mga nakaraang araw, 24 oras na nagbabantay ang mga tao ko. Imposibleng may nakapagpalit sa kanya. Siyempre, hindi nitong mga nakaraang araw pinalitan ng tao. Marahil, mula pa sa simula, ang nakahiga sa kama ay hindi talaga ang nanay ko. Ang babaeng ito ay may mukhang kapareho ng nanay ko. At ang sagot na ito? Malamang si Shen Kijun lang ang nakakaalam. Ang bilis pala. Jiangxing, mas matalino ka kaysa sa tatay mong kalog. Nasaan siya? Siyempre, sa isang lugar na napakaligtas at hindi mo mahahanap ng mag-isa. Ano ba talaga ang kailangan? Para ibigay mo sa akin ang nanay ko? Kailangan mong ilipat sa akin ang Nightfall Fund. Kapag pumirma ka na sa mga papeles, sasabihin ko agad kung nasaan si Zhao Yuntang. Panaginip lang yan. Dark Knight Fund. Ito ang naiwan ng lolo ko sa akin at sa nanay ko. Ibigay mo yan. Kahit makita ko pa ang nanay ko sa hinaharap, magugutom pa rin ako hanggang mamatay. Eh di patayin mo na lang siya ngayon. Wala namang kailangan na magkunwari kang wala kang pakialam. Sen Jiangxing, ang buong buhay mo dahil sa nanay mo
ay laging napipilitan. Kaya mo bang talikuran yan? Kung sasabihin ko sa'yo ngayon na hindi naman koma ang nanay mo at buhay na buhay siya, sapat na ba yang balitang yan para manatili ka? Kung ayaw mong bitawan ang Dark Knight Fund, pagbigyan mo ako ng 3 kondisyon. Basta magagawa mo, makikita mo agad si Zhao Yuntang. Si, Una, kailangan mong iabot sa akin ang kontratang 10 bilyong piso ng pamilya Yuan. Pwede kong kalimutan ang Dark Knight Fund, pero kailangan ko yung kontratang 10 bilyong pisong ito para muling buhayin ang Kowloon Group. Imposible. Ang kontratang ito ay regalo ng pamilya Yuan kay Jiangxing. Walang kinalaman ang Kowloon Group, lalo na sa'yo. Anong karapatan mo? pwede. Pangalawa, malapit nang umuwi ang anak kong si Jiang Wanyue pagkatapos ng pag-aaral. Gusto kitang manatili sa Kowloon Group at tulungan si Wanyue ng buong puso at personal mo siyang itaas bilang presidente ng kumpanya. Si Jiang Wanyue, anong karapatan niyang maging presidente? At bakit kailangang magpakumbaba si Jiangxing? Para lang tulungan siya? Pumapayag ako. Shen Jianxing, mapagmataas na tulad mo para sa ina mo, handang ilagay ang sarili sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Pangatlo, gusto kitang gawin na gamitin ang lahat ng prestihiyo bilang pangunahing socialite ng Harbor City para sa anak kong si Wanyue. At personal na hubugin siya bilang bagong henerasyon ng pangunahing socialite ng Harbor City. Dahil gusto kong maging ang anak kong si Wanyue ang mapangasawa ng tagapagmana ng pamilya Yuan. Jiang Wanyue, pakasalan ako. Si, Ikaw, Shen Jianxing. Pumayag siya. Pumayag nga siya. Gusto niyang itulak ako sa ibang babae. Pumayag ng buong buo at mabilis. pinaghirapan mong agawin ng Jiulong. At si Jiang Wanyu, ipinadala sa ibang bansa para mag-aral ng higit. Lamang, gusto siyang pakasalan ng isang lalaki. Ano ang hindi ko kayang pumayag? Napakaikli ng pananaw. Hindi karapat dapat tawaging kalaban. Ajaw, tara na. Sa totoo lang, napakatalino mo. Ang tanging katangahan mo ay ang paggusto sa bodyguard na ito at ang aking Wanyue. Ay talagang hindi. Tumulad sa iyo. Tiyak na magiging babae ng pamilya Yuan siya. Tataas ng mabilis. Malalakas na lalaki sa pamamagitan ng pagsakop sa mundo upang sakupin ang mga babae at malalakas na babae sa pamamagitan ng pagsakop sa mga lalaki upang sakupin ang mundo at mas malalakas na babae habang sinasakop ang mga lalaki habang sinasakop ang mundo. Apo, Bakit mo pinayagan? Shen Jiangxing. nahihilo ako sa biyahe. Pag-uusapan natin yan pag-uwi. Ngayon na? Shen Jianxing, alam mo namang ako ang tagapagmana ng pamilyang Yuan. Isinusubo sa akin ni Shen Kijun, si Jiang Wanyue, para sa isang nakakatawang kasal na pampolitika. Bakit mo pinayagan? Desisyon niya yan. Anong pinagkaiba kung payag ako o hindi? Para bang kaya kong tahiin ang bibig niya? Nasa isip mo ba talaga ako? Li Heng, baba ka? Chinjo, anong ginagawa mo? Sa susunod, hindi na ito ang gagamitin kong sasakyan. Magpapalit ako ng mas maganda. Si, Huwag kang tumawa. Tuwing nakangiti ka. Nakakaramdam ako ng hiya.
Zhao. Sa totoo lang, ang kasal para sa alyansa ay hindi dahil wala akong pakialam sa'yo. Ano yon? Sa paningin mo, wala na ba talaga akong halaga? Kailangan kong tanggapin ang kanyang kondisyon. Para magkaroon ako ng pagkakataon na malaman ang higit pang katotohanan. Shen Jianxing. Ilang beses mo na akong ginamit? Gagamitin mo pa ba ako ulit? Ilang beses mo na nga akong nagamit. Wala na sigurong masama kung isang beses pa. Wala ka bang kaunting inis man lang? Anong dapat kong ikainis? Ikaw? Mula sa pagkakakilala sa'yo bilang si Yuan Zhou, hanggang sa katauhan mo ngayon bilang Qin Zhou, ang buo mong pagkatao ay akin. Xing. Sino man ang maglakas loob na humawak sa'yo, papatayin ko siya ng walang libingan. Ikaw, napakatatag ng loob mo. Bakit? Wala bang tiwala ang young Master Yuan sa sarili niya? O wala siyang tiwala sa mga pamamaraan ko? Shen Jianxing, talagang sigurado ka sa akin, no? Li Heng, umalis na tayo. Presidente Shen, Naayos na ang usapin ni Shen Muyun. naayos na. Napatunayan na siyang baliw. Pinasok na sa mental hospital. Huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na hindi na siya makikipag-agawan sa inyo ng kapangyarihan. Ha. Ang tapat mong aso. Kahit na ang nagpalaki sa'yo ng mahigit 20 taon, ang iyong magiging biyenan ay ipinasok mo rin sa mental hospital. Ano sa palagay mo? Dapat ko pa bang panatilihin ka sa tabi ko? Presidente Shen ako. Tama na. Nagbibiro lang ako. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Presidente Shen, ang gusto ko, hindi nagbago. Gusto ko si Shen Jian. Shen Molly. Paano ka nakalabas? Song Qi. Ang tao kasi, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Ano ang sa iyo? Ano ang hindi sa iyo? Linawin mo. Wo? Ki, nakita mo ako. Hindi ka ba masaya? Masaya. Siyempre masaya. Molly. Sa huli, pareho tayong tiyahin at pamangkin na magkadugo. Ngayon, iniligtas ka ng iyong tiyahin. Sa hinaharap, paano mo pasasalamatan ang iyong tiyahin? Siyempre naiintindihan ko. Kung ganon, bago matagumpay na mapakasal si Wan Yue sa pamilya Yuan, kayong dalawa, dapat kayong maging parang ahas. Sugurin ninyo ng malakas si Shen Jianxing. Oo nga. Muntik ko nang makalimutan. Gusto ko ring batiin kayo. Sana'y magtagal ang inyong pagsasama. Mag-ingay kayo, lalong mag-ingay ng malakas. Kapag nag-away ang tagak at talaba, ang mangingisda ang makikinabang. Walang sino mang makakaagaw sa iyo mula sa akin. Tama ba? Nalaman mo na ba? Si Shen Kijun. Anong karapatan niya para makipag-usap sa pamilya Yuan tungkol sa kasal? Anong kaya niyang ialok? Senyorito, noong mga nakaraang taon, si Shen Kijun ay nakasagip ng buhay ng Ginoo sa isang pagkakataon. Malaki ang utang na loob sa kanya. Nangako ng pasalita ang Ginoo. Natutupad siya sa isang kahilingan niya. Ang kasalang ito, ang kanyang hiniling. Ano ang sabi ng matanda? Sabi ng Ginoo, pinahahalagahan ng aming pamilyang Yuan ang pangako. Hindi natin hahayaang husgahan tayo ng mga walang magawa na hindi tapat sa salita. Pero sinabi rin ng Ginoo, hindi biro ang kasal. Ang pag-aasawa ay panghabang buhay mong desisyon. Kung tatanggapin mo ang utang na loob, ikaw ang bahala. Hindi takot ang pamilyang Yuan kay Shen Kijun.
Kung may magchismis, putulin na lang ang dila niya. Huwag, huwag. Nasa ilalim tayo ng batas. Huwag pumutol ng dila. Ang ibig sabihin ng Ginoo ay, may ganap kang kalayaan na pumili. Magaling magpasa ng responsibilidad ang matandang iyon. Siya ang may utang na loob? Ang pressure. Ako ang magdadala. Ganito ba ang isasagot ko? Sabihin mo sa pamilyang Shen. Ang kasalang ito, tinatanggap ko. Tinatanggap, sigurado po ba kayo? Ito, parang hindi po ito ang estilo ninyo. Anong gagawin natin? Ito kasi yung script na sinikap na idisenyo ni Binibining Shen. Kung hindi makikipagtulungan ang leading man at magagalit siya, hindi ba't mas magiging komplikado? Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pag-iisip ng isang taong umiibig, lalo na yung minana. Yung Tito Xiao, Li Heng, Young Master. sabihin ninyo. Si Shen Jiangxing, gusto niya talaga ako, di ba? Magsalita kayo. Naging pipi ba? Young Master. Mula nang ako'y 6 na taong gulang at pumasok sa pamilya Yuen, ang pinag-aralan ko lang ay Financial Management at Crisis Public Relations. Pagkatapos, inutusan akong protektahan kayo hanggang ngayon. Hindi pa ako nakapasok sa larangan ng pag-ibig. Walang basehan para humusga, hindi ako makapagbigay ng mabisang payo. Pwede ninyo akong parusahan. Ipinagmamalaki mo bang hindi ka pa nagkagusto? Anong silbi mo sa akin? Tito Xiao, sabihin mo. Young Master. Bagamat matanda na ako. Pero abala talaga ang maging personal assistant ng isang CEO. Lalo na't naging assistant pa ako ng 2 CEO. Wala talaga akong oras para maghanap ng partner. Umalis kayo. Naiirita na ako sa inyo, V. Opo, Young Master. Young Master. Ano na naman? Si MS, Jiang Wanyu, ay nakabalik na sa bansa. Ang bilis naman ng pagbalik niya. Mukhang mag-uumpisa na ang magandang palabas. Mga kababayan, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan. Maligayang pagdating sa bagong presidente ng Jiulong Group, Jiang Wanyu. Kasabay nito, nais ko ring ipahayag upang mas mabilis na makilala ni President Jiang ang mga operasyon ng grupo. Espesyal naming itinalaga, Ms. Shen Jiangxing, bilang personal na sekretarya ni President Jiang. Shen Jiangxing, hindi ba siya ang panganay na anak ng pamilya Shen? Bakit siya nagiging sekretarya? Umikot ang mundo. Ngayon, bumagsak ang dating direktor. Siya rin ay hindi nakakuha ng mabuti. Personal na sekretarya. Nanay, anong biro iyan? Isang pilay. Paano siya magiging sekretarya ko? President Jiang, huwag na kayong mag-alala. Kung kaya niya o hindi, subukan lang at malalaman. Mas mabuti para sa iyo na maging tapat ka. Oy, hindi ba ito ang ating panganay na anak na babae ng Shen? Bakit hindi pa siya makapasok sa kumpanya? Shen Molly, anong ginagawa mo rito? Siyempre tiyahin ko. Ay, hindi. Ngayon, si Shendong na ako. May mata siya para sa talento. Nakita niya ang kakayahan ko. Ngayon, ako ay ang pinakatinuturing na espesyal na assistant ni Jiang Zong. Mas mataas pa ng isang antas kaysa sayo. Shen Jiangxing, dati ka pa namang mataas ang tingin sa sarili. Ngayon, pilay pa rin ang paa at naglilingkod bilang katulong. Kakayahan? Ang nakita ni Shen Kijun ay ang galit mo sa akin. Gusto lang niyang gamitin ka para guluhin ako at pasakitin ang buhay ko. Kapag natapos ka ng kagatin ako, mawala na ang halaga mo para sa kanya. Wala ka na sa kanya kundi basurang itatapon pagkatapos gamitin. Shen Jiangxing, pinakuha ka ng ilang bagay. Hanggang sa susunod na taon ka pa ba? Jiang Zong, huwag po kayong magalit. Shen Mishu, baka hindi pa siya sanay sa pagbabago ng kanyang estado, pagkat dati siyang si Shen Dak Xiaojie,
ang pinakasikat na socialite sa Gangcheng. Lagi siyang inaalagaan ng iba. Anong pinakasikat na socialite? Matagal nang nagbago ang langit ng Gangcheng. Pumayag na ang pamilya Yuen na magpakasal. Ang nakatayo sa harap mo, si Jiang Wanyue, ang tunay na pinakamakinang na socialite sa Gangcheng. Ang pamilya Yuen ang magiging may bahay sa hinaharap. Tingnan nyo, mga tao ng pamilya Yuen. Shinjo, siya na kaya ang binabanggit nilang Young Master Yuen? Mga ginang at ginoo, medyo abala po sa mga gawain ng aming young master sa ngayon. Subalit, napakahalaga sa kanya ang pakikipagtulungan at ang pag-iisang dibdib sa pamilyang Shen. Kaya't nag-utos siya na darating siya sa Port City pagkatapos ng 4 na araw. Nakakagulat naman. Akala ko siya ay... Sa pagdating ng araw na iyon, ang aming young master ay maghahanda ng isang piging sa Yufeng Hotel. Doon, kasama ang bagong presidente ng Kowloon Group, gaganapin ang ribbon-cutting ceremony para sa Star Sea Harbor. Kasabay nito, ihahayag din niya sa buong mundo ang kanyang napiling magiging young madam ng pamilyang Yuen. President Jiang, ikaw ang magiging young madam. Ikaw talaga yan. Alam kong nababagot ka sa trabaho, kaya nagdala ako ng isang bagay para maaliw ka. Miss Shen, ang aming young master ay naghanda ng isang munting regalo para sa inyo. Salamat, Young Master Yuen. Miss Jiang, ano naman ang inyong gantimpala? Kahit maliit ang regalo, mahalaga ang intensyon. Ang intensyon, ang pinakamahalaga. Meron. Siyempre, meron. Ito ang limitadong edisyon ng relo na binili ko ng malaking halaga. Hayaan na. Ang mahalaga ay mapasaya si Jiang Wanyue. Ito ang aming amo Jiang, ang regalo para kay Young Master Yuen. Mabuti naman ang intensyon ni Miss Jiang. Ang intensyong ito, ipaparating ko ito sa aming young master. Haha. Maraming salamat, Master Xiao. Kaya't hintayin namin kayong lahat. Pumunta kayo pagkatapos ng 4 na araw, Yufeng Hotel. Paalam. Amo Jiang, ang regalo mula sa pamilya Yuen, tiyak na napakamahal. Bilisan mo, buksan mo, at tingnan. Ano ito? Cake! Anong kalokohan yan? Ito! Maganda ba? Ang babaw mo! Ginoong Jiang. Ginoong Jiang, anong espesyal na regalo? Para kang nanlalait sa akin. Ginoong Jiang, huwag na po kayong makipagtalo sa ganoong klaseng tao. Sige na? Jan Muli, huwag kang magpanggap dito. Ang sipag mo sa pagsipsip sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong makuha sa akin? Ginoong Jiang. Ay hindi, Pinsang Wanyue. Dahil tinanong mo na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kapag natulungan kitang maging mataas na Madam Yuen, bigyan mo lang ako ng isang maliit na kahilingan. Sina? Anong kahilingan? Shen Jianxing. Ipagkatiwala mo sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Ako mismo ang gagawa. Isang hiwa, hahawiin sa kanyang mukha para siyang mamuhay magpakailanman sa impyernong hindi siya makikita ng iba. Ikaw? Bahala ka. Ang relasyon mo at ni Shen Jiangxing, wala akong pakialam. Yasmin. Ang mga sinabi mo kanina, medyo sobra na. Hindi ba? Labis? Tinuturuan mo ako kung paano gawin ang mga bagay? Hindi pagtuturo, pero... Si Jianxing, kapatid mo pa rin. Ate. Ate? Song Qi, ngayon mo lang naisip na ate ko siya. Noong tayo'y nagtutulog, bakit hindi mo naisip na ate ko siya? Sumama ka sa akin. Song Qi, bakit ka kinakabahan? Ako.
Ngayon, sino sa buong Kowloon ang hindi alam na ikaw, Songki, ay tao ko, Shen Molly, yung walang kwentang si Shen Jiangxing? Matagal nang pinili yung mababang klaseng bodyguard na si Chinjo. Anong pinagpapanggap mong malalim na pagmamahal at katapatan dito? Ano? Hindi ka sang-ayon? Huwag mong kalimutan ang kalagayan mo ngayon. Nawalan ka na ng kapangyarihan sa Kowloon. Kung hindi dahil sa akin, na nag-aayos para sa iyo sa harap ni Jiang Wanyu, kahit disenteng pagkain, hindi mo makakain. Kailangan mong umasa sa akin. Naiintindihan mo? Ikaw, asong hindi mapalagay. Noong araw ng kasal, sa harap mismo ni Shen Jiangxing, pinagbintangan mo ako. At para kay Shen Kijun, ipinasok mo ang tatay ko sa mental hospital. Songki, walang kwenta ka. Bukod sa pagtutusok sa likuran, ano pa ang kaya mong gawin? Kung, ulitin mo. Ayoko na. Ayoko talaga sa mga nagsasabing. Wala akong kwenta. Jasmine, pasensya na. Yasmin, pasensya na. Kanina, wala ako sa sarili ko. Yasmin, patawarin mo ako ha? Ako. Gusto na gusto kita talaga. Maaga kang umuwi ngayon. Lulutuan kita ng paborito mong pagkain. Kung si Axing ang kasama ko sana. Sangyu, ilista mo ang lahat ng pinakamahusay na plastic surgeon sa buong mundo. Alamin mo, sino ang nag-ooperang gumawa ng ganitong mukha. Opo. Sa kamay niya, may bakas ng dating kalyo na nawala na. Ang ganitong pagkasira, hindi magagawa sa maikling panahon. Imbestigahan mo, 22 taon na ang nakalipas. Sa suburb ng Gangcheng o sa mga kalapit na bayan, may mga babaeng magsasaka na biglang nawala o ang edad ay tumutugma. Naiintindihan ko. Oy, bakit hindi ka pa umaalis? Sing-sing, kailangan pa bang maghintay para makapag-usap tayo ngayon? Mag-isa? Kahit na nasa likod ng Anway? Bakit? Dahil wala kang silbi. Wala kang silbi. Sabihin mo ulit, Nakakuha ng dummy at umaasa pang magpasikat sa harap ni Aishing. naniniwala ka ba na ngayon? Hindi ka makakaalis nang nakatayo? Mabilis ang takbo mo. Joe, huwag kang mag-arte. May importante siyang gagawin. May importante rin ako. Ano? Sapat na ba? Sa 10 taon mong nandito, ang natutunan mo lang ay mga bagay na nakakainis. Ano sa palagay mo? Kung malaman ng mga magulang mo, sasabihin kaya nilang ako ang nagturo sa'yo ng masama? Siyempre hindi, pero binigyan ko na nga ng regalo. May regalo ka rin ba para sa'yo? Sumama ka sa akin. Gusto ko. Shing-shing, kailan tayo babalik sa Kyoto? Wala na talaga akong pasensyang maghintay kahit isang araw pa. Gusto kong tumayo sa harap ng lahat. Nang marangal. At sabihin sa kanila, ikaw, ang magiging bagong may bahay ng pamilya Yuen. 4 na araw. 4 na araw? Sa loob ng 4 na araw. Bago ang Jinggong Banquet. Talagang mahahanap ni Sangyu ang sagot na hinahanap ko. Masyado mo namang pinagkakatiwalaan yang Sangyu na yan, kahit gaano pa siya kagaling. Napakaikli ng 4 na araw. Zhou, masyado mo siyang maliitin sa kakayahan ni Sangyu.
Mas malakas siya kaysa sa inaakala ng sino man sa atin. Xing, napakagaling mo talaga. Pati mga taong nasa paligid mo. Ganito, parang napag-iiwanan na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw, ang ating Ajo, ay mas magaling pa. Halimbawa, Halimbawa, kaya mo pa na gawin ulit? Wan Yue, hindi ka pa natutulog? Anong nangyari, nanay? Halika, tingnan mo ito. Ano ito? Ito ang Jiulong Group, kasunduan sa paglilipat ng 30% ng pag-aari at saka ang pagtatalaga sa'yo bilang executive president ng grupo. Totoo? Oo. Hoy, matagal nang pinaghandaan ni nanay ito. Ilang taon na ang pinagplanuhan. Sa wakas, nagtagumpay din. Nanay, ang ganda nito. Salamat ha. Nako, namatay kasi ang tatay mo ng maaga. At nitong mga nakaraang taon, abala rin ako sa trabaho. Kaya hindi kita gaanong naasikaso. Pero lahat ng ginagawa ko ay para lang sa'yo. Para sa mas magandang kinabukasan mo. Oo, salamat nanay. Hoy, Wan Yue. Yung, kamusta ang performance ni Shen Jiangxing sa Kowloon? Kumusta siya doon? Ano pa ba? Ganoon lang. Ay naku, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ka ba ganoon katakot sa kanya? Pilay lang naman yan. Anong magagawa pa ba yan? Wan Yu, sinasabi ko sa'yo, masyado kang simple ang pag-iisip. Gusto ko sanang hintayin na mas maging mature ka pa bago ko sabihin sa'yo ang ilang bagay. Para sa hinaharap at para hindi ka masaktan ng walang kalaban-laban. Dapat nga na mas maaga kong sinabi sa'yo. Huy, ang proyektong Star City Seaport, kahit na nakuha na natin, pero hanggang ngayon, ang pamilya Yu, wala pa ring binibigay na down payment. Sa lagay ng cash flow ng Kowloon ngayon, mahirap lunukin ito. Chen kung bago ang Jinghong Feast, hindi pa rin natin ito maayos. Baka tawanan lang tayo ng pamilya Yu. Chairman Shen, kontrata yan na bilyon-bilyon. Marami ang gustong makuha yan. Kailangan mo namang may kakayahang lunukin. Ang kakulangan sa pondo. Hindi walang solusyon. Bago dumating ang advance payment ng pamilya Yu, maaari tayong humingi ng bridge financing sa Hong Kong Bank. Oo nga. Close ako kay President Zhao ng Hong Kong Bank. Kung ako ang kausap, siguradong maaayos yan. Ikaw? Huwag ka na. Si, ikaw na ang bahala. Wan Yu, Kung si Assistant Shen mismo ang nag-volunteer, hayaan mo na siyang subukan. Hindi naman pwedeng isipin ng mga di taga rito na walang magagamit ang Kowloon natin, di ba? oy. Siya na. Sekretarya Shen, kasama ang isang anak sa labas. Ngayon ay magkasamang nakikipaglaban sa Kowloon. Masakit siguro sa puso mo yon. Relo, paano nakuha yung relong yan? Di ba yan yung Global Limited Edition na ibinigay ko kay GUN? Ikaw, paano ka? Baka ikaw at sige, Yuan. Limitado ang relo? Pero hindi lang yan ang nag-iisa. Kaya mong gumastos ng malaki, Shen Moli. Pero ako, si Shen Jiangxing, marami akong pera. Huwag kang magyabang dyan, Shen Jiangxing. Wala ka namang ibang sandalan kundi ang Dark Knight Fund mo? Sasabihin ko sa'yo, makukuha ko ang pondo mula sa Hong Kong City Bank. Ako ang tunay na makakatulong sa Kowloon. Sige, maghihintay ako. 3 araw na lang bago ang Jinghong Feast. Ngayon, simulan na natin ang countdown. Hanggang kailan pa ba kami maghihintay? Alam mo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob mong pahintayin kami ng ganito katagal? Paumanhin. Ang tagal ninyong naghintay.
may inasikaso lang akong urgent kanina. Tagapamahala Zhao. Kami ay mula sa pamilyang Shen. 2 oras mo kaming pinaghintay. Hindi ba? Sobrang walang respeto sa amin? Oh, ang pamilyang Shen. Sa pagkakaalam ko, Gien, Shen Molly, anak ka lang sa labas ng pamilyang Shen, di ba? Noong nakaraan, yung livestream na kasal ng tunay na anak ng pamilyang Shen, medyo narinig ko rin yon. Si? Itong isa. Ito ang aming pangkalahatang tagapamahala Jiang ng Jiulong Grupo. At ito pa, ang aming Chairman Shen ng Jiulong Group. Kami mismo ang pumunta para pag-usapan ang financing. Ganito ba ang trato ng bangko ninyo? Ginoong Jiang, Ginoong Shen. Paumanhin po. Pero, may sariling proseso at konsiderasyon din ang aming bangko. Oh, may isa pa akong madali ang pulong mamaya. Mukhang hindi na tayo makakapag-usap ng detalyado ngayon. Iminumungkahi ko na humanap na lang kayo ng iba. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Kapag dumating na ang advance payment mula sa pamilya Yuen, kayo pa ang magmamakaawa sa amin. Ngayon pa lang, inaapi nyo na kami. Hindi ba kayo nagsisisi? Ginoong Jiang, Ginoong Shen. May iba pa akong aasikasuhin, paumanhin na. Kayo na po rito. Wan Yue, alam mo ba kung bakit? Kahit alam kong mapanganib si Shen Jiangxing, pero pinapabayaan ko pa rin siyang manatili sa tabi mo? Presidente Zhao. Kumusta po? Ako po si Shen Jiangxing, mula sa pamilyang Shen. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo, President. Sa pag-abala ko po ngayon, nais ko pong makipag-usap sa inyo tungkol sa Kowloon Group at sa posibilidad ng pakikipagtulungan sa Hong Kong City Bank. Narinig ko po na mahilig kayo sa chess. Ang set na ito ng chess ay ipinahanap at ipinakuha ng aming binibini para sa inyo. May kaluluwa ang mga bagay, may espiritu ang chess, tanging ang tunay na nakakaunawa sa chess. Ang karapat-dapat dito. Ito ba yung kay Tao Express Chingshu? Ay. Ahem. Binibining Shen. Napakagandang pag-iisip ninyo. Subalit, sa isang bagay na ganito kahalaga, nakakahiyang tanggapin. Ang mahusay na espada ay para sa bayani. Ang kilalang chess ay para sa nakakaunawa. Kung nagustuhan ninyo, President, ayos na po iyon. Kung gayon, tungkol sa Kowloon Group at sa konkretong plano sa financing, kung may oras po ba kayo ngayon na pakinggan ang aking munting pananaw? Siyempre. Kung mungkahi ito ni Binibining Shen, tiyak na ito ay mabusising pinag-isipan at sulit na asahan. Ganito, mamayang gabi, ako ang taya sa simpleng hapunan. At pag-usapan natin ng mabuti ang mga detalye ng pakikipagtulungan. Kung gayon, mas mabuting tanggapin ang inyong mabuting kalooban. Hahaha. Binibini, may iba pa akong aasikasuhin. Una na po ako. Kayo na po ang bahala dito. Shen Jiangxing, anong karapatan mo para magyabang dito? Kahit wala ka, kaya ko pa ring makipag-ayos sa financing. Li Heng, kunin mo ang regalo ko para kay Jijiang. Para sa akin? Jiang. Yamang inanyayahan ako ng buong puso ng aking tita na tulungan kang maupo bilang presidente. Kaya, hayaan mo akong magturo sa iyo ng ilang bagay. May isang dakilang tao ang nagsabi, ang buhay ay 3 mangkok ng pansit lamang. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang una. Dignidad. Mga ginang at ginoo. Hindi na gaanong marami ang natitirang oras ninyo. Tagapamahala Liu Director Wang Inhenyero. Li, ano ba ang ibig ninyong sabihin? Kakakupo ko lang sa pwesto. Gusto ninyong mag-resign lahat? Pangulo Jiang, Tagapangulo Shen, hindi naman sa ayaw naming maglingkod sa kumpanya. Talagang, hindi na namin kaya. Si Special Assistant Shen, nag-uutos-utos sa kumpanya. Ginulo niya ang buong grupo. Kaming mga matatanda na
Nang sumunod kami kay Madam Shen, si Zhao Yuntang, para itatag ang Ji Ulong, ang mahalaga noon ay ang pagkakaibigan at tuntunin. Ngayon, Ang lakas ng loob ninyo. Sige, gusto ninyong umalis? Kapag lumabas kayo sa pintuan ng Ji-Ulong ngayon, sinisiguro ko sa inyo, wala kayong makukuhang trabaho sa buong Hong Kong. Shen Molly. Walang silbi sa paggawa ng tama, pero magaling sa paggulo. Umalis ka dyan. Pasensya na talaga sa inyong lahat. Chairman Shen, huwag mo na kaming pilitin. Desidido na kaming umalis. Pwede ba akong magsalita? Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ni Ji Ulong at ng aking inang si Zhao Yuntang. Sa inyong lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, buong puso kayong naglingkod. Hindi ito malilimutan ni Ji Ulong. At hindi rin dapat kalimutan. Binibini, noon pinahalagahan kami ni Chairman Zhao. Binigyan niya kami ng pagkakataong ipakita ang aming kakayahan. Talagang Naiintindihan ko, Tio Liu. Zo. Kung talagang desidido na kayong umalis, ako, si Shen Jiangxing, ay nagpapasalamat sa inyong lahat para sa Ji Ulong at sa aking ina. Ito ay munting pasasalamat mula sa akin. Sana'y magkaroon kayo ng mapayapang pagre-retiro. Pero, kung naniniwala pa rin kayo sa akin, si Shen Jiangxing, naghanda ako ng bagong proposal para sa partnership. Mula ngayon, mananatili ang inyong benepisyo at magkakaroon pa kayo ng karagdagang kita mula sa tubo. Ginoong Jiang, ano sa tingin ninyo sa proposal na ito? Hindi naman siguro kayo magdadamot sa pagbibigay ng gantimpala sa mga naglingkod ng maayos, di ba? Siyempre naman, gawin natin ang lahat ayon sa sinabi ni Ginang Kalihim. Binibini, nananatili po kami para sa Kowloon at para na rin sa dating ginang at sa kabutihang loob ninyo sa amin. Salamat sa inyong lahat. Kayong lahat ang kayamanan ng Kowloon. Shen Jiangxing, binibili mo lang ang loob ng mga tao. Subukan mo ring bumili ng isa. Anong karapatan mong magsalita dito? Isa ka lang namang bodyguard? Wala ring karapatan magsalita dito. Shen Molly, sa kumpanya, ikaw ay nangingibabaw at nambubuli. Ang iyong ginagawa ay nagpapahina sa pundasyon ng buong Kowloon. Sa pagkakataong ito, ako pa rin ang handang lumabas para ayusin ang sitwasyon. Kung may susunod pa, ikaw na ang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali para humingi ng tawad. Ikaw! Tama na, Shen Molly. Manahimik ka! Li Heng. Ji Jiang, ito ang ikalawang mangkok ng pansit na ipinadala ko sa iyo ngayon. Pabor. Tiyahin, kahit mahirap lunukin ang bigas na ito, para sa iyong malaking ambisyon, kailangan mo pa ring magpakahirap para malunok ito. Bukas ng gabi na ang Jinghong Banquet. Sana'y maging matagumpay ka. Shen Molly, isa kang walang kwentang tao. Inutusan kitang gibain si Shen Jiangxing, pero ako ang giniba mo. Tita Wan Yue, bigyan mo pa ako ng isang huling pagkakataon. Sa piging ng Jinghong bukas ng gabi, magpapakita talaga ako ng maayos. Sinusumpa ko, hindi ko hahayaang ang babaeng yan, na si Shen Jiangxing, ang nakawin ng kahit aning atensyon mula kay Wan Yu. Pangako ko, gagawin kong siya'y lubusang mapahiya. Maniwala ka sa akin. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Bukas ng gabi, iyon na ang huling pagkakataon mo. Naiintindihan ko. Ashing, sandali. Lumayo ka. Ashing, naparito ako para babalaan ka. Sa piging ng Jinghong bukas, mag-ingat ka talaga kay Shen Molly. Songqi, ang tungkol kay Xingxing. Kailan pa naging problema mo yan? Huwag kang magpanggap dito. Nakakasuka ka talaga. Chinjo, isa ka lang bodyguard. Songqi, alam mo ba? Ang ayaw ko sa mga lalaki ay yung mayroon na, gusto pa ng iba, tapos nagmamagaling pa. Songqi, minsan naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ako na maaga kang pumasok sa buhay ni Jiangxing. Pero putang ina, masaya rin ako na maaga kang umalis sa buhay ni Jiangxing. Hindi ka karapat-dapat na nasa tabi niya. Ni hindi ka nga karapat-dapat magsuklay ng sapatos niya.
Ahahaha, ayos. Magaling ang sinabi mo. Handa na ba ang lahat? Handa po. Terra, sa aiding battlefield. Makinig ka. Ang baso ng alak ay dapat maabot sa kamay ni Shen Jiangxing. At dapat makita mo mismo na inumin niya ito. Naiintindihan ko, Miss Shen. Kapag siya ay walang malay, tiyak na ako mismo ang maglalagay ng mga marka sa mukha niya upang siya ay maging isang tunay na pangit. Talagang mahusay ang pagtuturo ni Chairman Shen sa anak niya, Miss Wan Yu. Sa ngayon, sa ating grupo, siya ang pinakamaliwanag na socialite. Oo nga, ang kanyang aura at talento, kumpara sa dati ni Miss Shen, talagang mas mahusay pa siya. Maraming salamat sa mga papuri. Ang anak ko, si Wan Yu ay napakatahimik lang. Papainom ko siya ng maraming baso sa inyo mamaya dahil sa pagmamahal ng lahat. Maraming salamat. Salamat. Tita, bakit hindi pa dumarating si Wan Yue? Malapit na raw dumating si Ginoong Yuen. Ang tagal na ng oras. Dapat nakabihis na siya ng damit pangkasal. Mga ginang at mga ginoo. Ang kahanga-hangang piging ngayong gabi, inorganisa ng buong puso ni Ginoong Yuen. Dumating na. Ngayon, ating hintayin ng may pag-aasam. Pakikuha natin ang karapat-dapat na bida ngayong gabi. Kumikinang, pumasok. Hindi ba yan si Shen Jiangxing, ang panganay na anak ng pamilyang Shen? Anong ginagawa niya roon sa taas? Shen Jiangxing, bakit ka nandoon sa taas? Bumaba ka nga riyan agad. Guwardiya! Nasaan ang guwardiya? Hulihin niyo ang babaeng yan at ibaba. Wala siyang karapatang tumayo riyan. Hinto. Sino yun? Sino ba siya? Sabi nila, ito raw ay Personal na tagapag-alaga. Boses na to. Wan Yue? Walang sino mang dapat humipo sa kanya. Imposible to. Talagang imposible. Wan Yu. Anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang suot mo? Nakatayo sa tabi ni Shen Jiangxing. Ako ang lihim na tagapagtanggol ni Ashing. Dapat nasa kanyang tabi. Bakit? Dekada na akong nag-effort. Para sa'yo nagplano ako. Ipinadala kita sa abroad, binigyan kita ng best education. Para maging successor ko at maging future leader ng Jiulong. At ikaw ay naging aso sa tabi niya? Nanay. Para maging top socialite, pinakamagaling na guro ay ang dating top socialite. Ate, mahusay niya akong pinalaki. Sinungaling? Mga sinungaling kayong lahat. Jiang Wan Yu, ikaw ay isang trader na walang utang na loob. Pinagtuunan kita ng pansin. Ikaw naman ay nakipagsabuatan kay Shen Jiangxing para lokohin ako. Mga ginang at ginoo? Ito signag, Shenxiong. Ang ipinagkaloob sa akin, si Jiang Wan Yue, 30% pag-aari ng Jiulong Group. Ikaw? Isang oras lang ang nakalipas? Ipinagkaloob ko ang lahat nito kay Bibi, Shen Jiangxing. Kasama ang orihinal niyang 30%. Sa ngayon, nasa kanya ang control sa Jiulong Group, 80% absolute controlling shares. Siya, si Shen Jiangxing, ang tunay at karapat-dapat na pangulo
ang tunay na may-ari ng Jiulong Group. Maligayang bati, Binibining Shen, sa iyong pamumuno sa Kowloon. Maligayang bati, Ji Shen, karapat dapat ka talaga. Maligayang bati, Ji Shen, sa iyong pamumuno sa Kowloon. Akala mo ba nanalo ka na? Isa ka lang pingkaw. Ano ang tingin mo kay Yuen? Tatanggapin kaya nila ang isang taong may kapansanan bilang babae ng tahanan? Oo, tama ka. Hindi ka talaga tatanggapin ng pamilyang Yuen. Sino ang nagsabing ayaw sa kanya ng pamilyang Yuen? Mga ginang at ginoo, hayaan ninyong ipakilala ko. Ang nakaharap sa inyo ay si Ji Chinzu. Siya ang tunay na tanging legal na tagapagmana ng pamilyang Yuen, si binatang Yuen Zhu. Paano posible? Chinjo. Siya, isang bodyguard. Paano siya maging tagapagmana ng pamilya Yuen? Nako, ang panganay na lalaki ng pamilya Yuen, na pala'y nagtago sa tabi ni Miss Shen, bilang isang bodyguard. Pero ang punong tagapamahala ng pamilya Yuen, si Zheng Xiao mismo ang umamin. Paano pa ito magiging peke? Si Chinjo, siya pala ay. Ako? Yuan Zhao. Mula simula hanggang katapusan, si Shen Jiangxing lang ang laging nandyan. Hindi lang siya ang presidente ng Jiulong Group, kundi pati na rin ng aming pamilya Yuen, ang magiging babae ng bahay sa hinaharap. Hindi ito magbabago kailanman. Ang iyong lingkod na si Zheng Xiao. Nakilala na ang young master at young mistress. Ate, ito ang huling mangkok ng pansit. Ituring mo na lang bilang regalo ko sa'yo. Ang pangalan nito ay Paimian. Ang galing mo talaga. Shen Jiangxing. Para akong tanga na niloloko mo sa loob ng napakaraming taon. Lahat ng pagsisikap at paghihirap ko. Ang lahat ng plano ko sa buhay. Sa huli, talo pa rin ako sa'yo. Tita, minsan sinabi mo, huwag mong maliitin ang isang babae. Lalo na ang mga babaeng Shen. Shen Jiangxing, Jiang Wanyu, hindi ko kayo palalampasin. Jiang Wanyue. Anong gusto mong gawin? Shen Molly, naalala ko, sinabi mo dati naguguhitan mo ang mukha ni Ashing. Tama ba? Hindi ako nagsabi niyan. Ako. Sinabi ko na. Walang sino mang pwedeng humawak sa kanya. Aray! Ang mukha ko! Ang mukha ko! Karma nga? Karma talaga ang lahat. Ako, si Shen Kijun, na may magiting na reputasyon. At sa huli, ng sarili kong pinalaking sandata ay tinaga sa sariling puso. Jiang Wanyue, ako ang iyong tunay na ina. Itinuring kitang tagapagmana at pinalaki ng ganoon. Paano mo ako ginantihan? Ikaw na taong walang utang na loob. Tia, ang nawawalan ng tamang daan ay mawawalan ng kakampi. Nilalaro mo ang kapangyarihan, nagplano ng masalimuot, marahil ay nakakuha ka ng higit. Ngunit ngayon, mas marami ang mawawala sa iyo. Pagmamahal ng pamilya, tiwala, at suporta ng mga tao. Wala ka ni isa. Ina, hindi mo kailanman itinanong kung ano ang gusto ko. Mula noong ako'y magkamalay, ang tanging sinabi mo sa akin ay maging ang pinakamatulis na sandata sa iyong kamay. Pinalaki mo ako ay para lamang magamit mo ako upang agawin ang mga bagay na gusto mo. Kung sa anumang paraan, ako ay isang sandata lamang. Kung gayon, ang sandatang ito, para kanino ito lalaban? Ako ang magpapasya. Ang pamilya Shenman o ang Kowloon ay talagang pag-aari niya, ni Ashing. Ibinabalik ko ito para sa kanya. Ano ang mali doon? Ang galing!
Ikaw ang magpapasya? Ha 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 ha. Shen Jiangxing, ikaw ang nanalo. Nanalo ka. Ay, Xing. Ang aking ina, siya. Hindi siya karapat-dapat mamatay. Humanap ka ng magandang lugar para siya'y magkaroon ng mapayapang pagtanda. Si Jiang Wanyue ay tao ni Shen Jiangxing. Si Qin Zhou ang tagapagmana ng pamilya Yuwen. Wala na. Talagang wala na. Ang pagstay dito ay paghihintay lang ng kamatayan. Umalis. Dapat umalis na. Ngayon na. Sino? Ano ang nangyari? Chi, gabi na ngayon. Ano? Naghahanda ka ng bagahe. Para saan? Molly, paano? Paano ka nagising? Naiinip lang ako sa loob ng bahay. Gusto kong lumabas para makahinga. Makahinga? Nagbibiro ka ba, Songki? Makahinga habang may bagahe? Gusto mo rin ba? Dot na maging katulad ng mga iyon? Iwan ako? Lumayo sa akin? Sa tingin mo nagpa-plastic surgery ako? At monster ako? Para madali mong hanapin ang masamang tao na Shen Jiangxing. Hindi, Molly, hindi. Molly, magtiwala ka sa akin. Ako, nanunumpa ako. Ang puso ko para sa iyo. Hindi kailanman nagbago. At saka, paano ako pupunta para hanapin si Shen Jiangxing? Ako, galit ako sa kanya. Hindi ko sasapat ang oras para gawin iyon. Ha ha ha. Songki. Ang sinasabi mo ngayon, hindi ako naniniwala kahit isang salita. Pero okay lang. May paraan ako para manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Molly, ano ang gagawin mo? Huwag kang gumawa ng anumang kalokohan. Aray! Ang likod ko! Shen Molly, baliw ka! Halimaw ka! Ayos, di ba? Bali ang binti mo. Hindi ka na makakaalis sa akin. Mananatili ka na sa tabi ko magpakailanman. Mukha nga. Tamang-tama ang pagdating ko para linisin ang bahay ni Xingxing. Responsibilidad ko rin yan. Song Qi, 7 taon na ang nakalipas. Sinadya mong pinalayo ako. Binigyan mo ng pagkakataon si Shen Molly. Naitulak pababa sa hagdanan si Xingxing at nabali ang kanyang binti. Ang peklat sa kanyang binti mula noon hanggang ngayon, laging sumasakit sa puso ko. Ngayon, gumaganti ang mundo. Narating na ang kaparusahan. Ang binting ito na nabali mo ngayon ay ang patubo lamang na ibinabalik sa kanya. Tatay, bumalik ka na. Pinag-aapi nila ako. Sino ka? Multo, umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Aray! Liheng, simula ngayon, magtalaga ka ng mga tao para bantayan ang bahay na ito ng palagian. Bantayan mong mabuti ang mag-anak na ito. Siguraduhing mabubuhay sila ng maayos. Opo, Ginoo. Pinagkait ninyo ang kalayaan ni Xingxing sa loob ng 27 taon. Ngayon, umikot na ang panahon. Mula ngayon, ang pamilyang Shen na ito ang magiging kulungan ninyong tatlo, kung saan kayo'y magmamahalan hanggang sa inyong kamatayan. Sana'y maging masaya kayo sa inyong pamumuhay. Bituin.
Plano kong maghanda ng masusing pagliligaw. Tapos, magpapakasal tayo ng marangya. Pero dahil sa mga nangyari, ayoko nang maghintay pa. Pintuin, pakasal ka na sa akin. Huwag na tayong maghiwalay pa. Ang ganda. Ikaw, pumayag ka na sa akin. Xing-xing. Pasensya na po, ang tinatawagan ninyong numero ay hindi na gumagana. Xiao Shu po. Inatasan kitang bantayan si Xing-xing. Nasaan na siya? Ginoo, binibining Shen. Siya, pumunta na siya sa Kyoto. Kyoto? Pumunta siya sa bahay ng pamilya Yuen. Alagaan mo muna siya. Pupunta na ako agad. Magandang gabi po, mga binibini at ginoo. Ang aming eroplano ay inaasahang makararating sa Kyoto International Airport makalipas ang 30 minuto. Ang lungsod na ito ay puno ng kasaysayan at kultura, at ang ganda nito ay nakakalasing. Sana'y maging masaya ang inyong pagbisita sa Kyoto.